Alam nyo, last month, actually, napanood ko itong documentary nitong Masungi Geo Reserve na to. No? Sabi ko, grabe pala, no? Kasi ito na yung title nun is The Last Defenders of the Forest ba yun? Under foreign media. Sabi ko, bakit kaya ito hindi tinitignan ng ating gobyerno, ano? Yung pala, napag-alaman ko ngayon, kaya pala hindi tinitignan ng gobyerno, kaya pala hindi tinutulungan ng ating gobyerno, particular yung DENR, kasi sila din lang naman pala ang may interest dito. Okay, bago natin umpisahan, ang tanong ko sa inyo, merong bang big player na pumapasok ngayon at bigla-bigla na talagang, hindi, kasi tatayuan namin yan ng ganitong fasilidad. Meron bang big player? Meron ba kayong nakausap ngayon na big developer na sisira ng ating environment? Nako, kaya naman pala, kung nakikita niyo ang ating larawan ngayon, 1996, dated back in 1996. Nakita niyo yung larawan ng 1996 na yan? Kalbo. Hindi si boss ninyo, Kalbo yan, oh. Ayan pala. Kalbo, yung forest na yan. Ngayon, nagkaroon ng joint venture with a private foundation or entity with the DENR noong 1996. Ibig sabihin, ang lupa na yan, ang forest na yan, hindi ibinigay na lupain ng private entity. Bagkus, binigyan sila ng award. Okay, it was awarded to them, hindi para sa kanila yung lupa, para i-develop nila. Binigay sa kanila yung award. It was awarded to them. Yung forest na yan para i-develop, i-rehabilitate, i-reforestation nila. Kasi deforestation ang nangyari dyan, kalbo Pinagdaanan yan ng maraming mga illegal loggers, quarrying, kaingin system, sinunog yan. Kaya nga kalbo And then, andito, yung founder, si Ben Dumalyang and the family. Kumbaga sila ang nag-manage niyan mula noong 1996. Hindi po nila inaangkin yung lupang yan. Sa makatuwid, itong, sabi nga sa inyo yung lupa na yan. Sa gobyerno ang lupa. Pero hindi ba kayo nahihiya sa halip na ang gobyerno ang mag-redevelop niyan at mag-reforestation dyan? Yung pang-pribado at their own expense, sarili nilang bulsa, dinevelop nila. Tingnan nyo, 2016, yung kalbo, naging pultak na. Ay, pultak, mali pala. Long hair, kagaya ko na long hair. Ayan matataas na mga puno. Bumalik yung mga ibon. Bumalik yung mga wildlife. In short, nasama pa nga yan sa UN tourism Nasama yan. Na-feature din yan sa Discovery Channel. Sa National Geographic. At maraming mga awards kasi nakita nila kung paano ito na develop ulit. At ibinalik yung buhay ng para sa mga wildlife. Bumalik. Diyan mo makikita yung mga hindi mo nakikita na normally. Mga wildlife na mga ibon, mga flowers, mga butterflies, mga chonggo na kagaya ninyo. Bumalik sila kasi meron silang tahanan. Tapos, bigla-bigla ngayon, etong sila Katapang, Remulla, bigla-biglang sasabihin, after all those years,
2 dekada na ito ay dinevelop, bumalik yung mga natural habitat dyan. Ha? Tapos bigla nyo sasabihin, tatayuan ninyo yan ng fasilidad ng Bucor. Magkaiba pa nga kayo ng sinasabi. Ano ba talaga? Si Katapang sasabihin niya, hindi naman namin tatayuan yan ng mga inmates facility. Tatayuan lang namin ng HQ. Tapos si Remulian nung in-interview, sasabihin, tatayuan namin yan na yung mga batang inmates, yung mga yung mga maliliit lang na Hindi ba ninyo naiisip? Kahit sabihin na nating headquarters, bongga talaga, headquarters pa talaga. E di ang layo na ang layo na ninyo doon sa Bilibid. Paano nyo mababantayan yung mga drug lords doon na alaga ninyo? Di ba? Social bongga, inuna pa ninyo. Naisipin yung headquarters ninyo. Ano ba yan? Malapalasyo ba yan? At kailangan ninyong kunin yung 270 hectares para sa inyo, para mabusog kayo, para maganda yung tirahan ninyo. Samantalang, yung mga inmates dyan, malasardinas na. Inuna pa ninyo, HQ nyo, headquarters ninyo. Ngayon isipin natin, okay, sabihin na natin headquarters ninyo yung gagawin ninyo dyan. Sa tingin ba ninyo, hindi nyo masisira yung natural habitat dyan, yung wildlife na nagsibalikan, yung mga puno at kung ano-ano dyan? Sa tingin ba ninyo, yung mga rock formation dyan, anong gagawin nyo dyan? Hindi ba kayo magpuputol ng trees dyan para tayuan ng malapalasyo ninyong headquarters? Sa tingin ninyo, doon pa sa Lot 10, doon pa mismo sa may geo-reserve, doon pa mismo sa may natural habitat. Yung pa yung kukunin ninyo. Hindi ba dapat ang gobyerno pa natin ang maging proud? Kasi somehow merong private entity na nirestore nila at least 2,000 hectares. 2,000 hectares dyan sa Masungi na land na na-restore nila from kalbo naging long hair. From kalbo tapos ngayon maraming trees. Alam nyo ba ang epekto niyan sa ating environment? Yung mga main cities dyan around Metro Manila, magsisilbi na catch basin yan. Magsisilbi yan na watershed, natural watershed. Ano yung epekto? O di mababawasan yung flash flood, yung floodings. Bakit? Meron na tayong natural habitat, meron tayong natural na watershed na pipigil. Somehow sila yung sisip-sip kapag tag-ulan, hindi tayo basta-basta mababaha. Yan yung nagsisip sa ating environment. Palibhasa kayo, inuuna pa ninyo yung inyong mga interest. Magpapayaman, magpapakapal kayo ng bulsa ninyo. Hindi nyo iniisip ang epekto niyan sa ating bayan. Kaya ako nananawagan ako sa ating mga kababayan dyan, mag-ingay po tayo para dito sa Masungi Geo Reserve na ito. Tulungan natin na ma-preserve. Makiusap tayo sa Pangulo, sa DENR, na huwag ipahintulot na ito ay iti-take over ng itong mga kawatan. Masasabi kong kawatan kasi interest lang nila. Ang daming mga ibang mga locations na pwede nyong tayuan ng headquarters ninyo. Tapos dito pa sa natural habitat, recognized by UN, UNESCO, International Geo-Reserve Foundations, ecotourisms, recognized itong Masungi na ito. Kasi ito na yung one of the last forest na maisisave natin around a city. I mean, around Metro Manila. Thinking na Metro Manila yan. Siyempre, siyempre sa mga bundok, maraming trees talaga dyan. Pero, kaya nga nagkakaroon tayo ng baha-baha dahil nga, halos hindi na natin, alam yun, illegal logging, illegal quarrying, paano na?
Tapos pagdating ng bagyo, ang dami ng mga 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 namamatay ba? Dahil sa mga ito, dahil epekto ito ng illegal logging, quarrying. Alam nyo, kino-compare ko ito sa kino-compare ko ito doon sa nangyayari sa West Philippine Sea, no? Kundina tayo ng kundina. Yung China. Gusto nila kunin lahat. Gusto nila kasi ganito, merong natural resources, may mga... Pero tingnan nyo, sarili nating gobyerno ginagawa sa atin ito. Ano bang meron sa Masungi? Why not leave Masungi alone? Kasi yan po ay pinakahuli ng forest natin na maipipreserve pa natin para maging mapaghandaan natin itong mga nangyayaring kalamidad. Anong meron dyan? Ba't kayo nag-aagawan dyan? From 2002 hanggang sa ngayon, marami ng mga pumapasok dyan. Mga iba, mga big time na mga politicians. Pumapasok ng korupsyon dito Kasi kasabwat na pati ang government Diba? Kita mo nga, common sense lang. Wala na bang ibang fasilidad? Sige nga, wala na bang ibang pag-aari ng gobyerno? Hindi po inaangkin nung namumuno dito sa Masungi yung lupa na yan. Kasi legally, tama nga naman, pag-aari po yan ng gobyerno. Ang problema, they are doing the good job at their own pocket money. Siyempre, sinasabi nila, hindi pinagkakakitaan nila They just only started na i-open sa public ito noong 2015. Bakit? Hindi na nila kayang i-sustain. Wala namang pondo galing sa gobyerno. Buti pa nga yung Bucor, ang dami-daming mga projects, 9 million, 71 million, magdagdag ng mga tao, from different, dyan sa Masungi, ilan lang yung rangers nila dyan na nagbabantay? 20, 100, wala pang Tapos laging binubuli ng mga pulis, ng mga kung sino-sinong pumunta. Lately, itong Bucor, pumunta dyan at binuli yung mga rangers. Hindi pa kayo matuwa na nabilang tayo sa international scene when it comes to preserving our natural resource, natural habitat. Tapos, ngayon, gusto nyo lagyan ng headquarters? Ang kakapal din talaga ng pagmumukha ninyo, Kalbo po to, wala pong puno. Meron ding NBI. Kasi taon-taon po sinusunog na mga tao po ito. Pero ang masaklap pa, yung bayan din ng Rizal, ayan, sa may Rizal na yan, sila pa yung naninira dito sa foundation ng Masungi na to. Meron akong nabasang article, sinisiraan nila. Nagtayo daw ng mga illegal structures. Ano na tayo ng illegal structures? Dinivelop nga nila, ni-rebuild nga nila Kasi meron ngang usapan, nabigyan ng award between DENR way back in 1996 and this foundation na ito. Tanim namin, maliit pa po Ganito lang po. Taon-taon po sinusunog na mga tao po ito. Pero ito, nung tinanim namin, maliit pa po Ganito lang po. Siyang tinatanim. Punlang-punla pa po. Baby pa. Pero ngayon, na po siya matangkad pa po sa akin Subukan mong bumili ng isang klase ng bulaklak sa orchidarium. Di ba mahal? You could imagine 60,000 trees na itinanim mo dyan. May binigay ba ang gobyernong pondo dyan? Wala. Ito pa. Hold account. Hold account. Ito kasing Dumalyang family na ito. Sa kanila po kasi sila kumbaga yung caretaker at meron namang kasing usapan within the government.
mula nung 1996. Ngayon, sarado po ito sa public not until 2015 na inopen nila sa public as tourism tourist spot. At syempre may entrance fee yan. Syempre alangan naman, 'di ba? Ang katwiran nila, hindi na nila masustain, naubos na ang kanilang pera sa kakasustain dito without the support from the government. So might as well, siya yung parang, alam mo yung mga kagaya dito sa Hong Kong, may UNESCO Geopark dito. Oh, ibig sabihin recognized by UNESCO, kumbaga, you are preserving your own environment, wildlife. And with that, of course, kailangan ng pera, kailangan ng pondo. The mere fact na inumpisa nilang i-develop ito at reforestation ito, kinapitan nila yung sarili nilang pera. For what they're doing, that obviously and clearly wrong. Nanawagan kami sa DNR, nanawagan kami sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandito kami, tinitindigan namin yung pangangalaga ng gubat at the expense of ourselves, literally as human shields for our watersheds. Tulungan niyo naman kami kasi ang hirap eh. Ayan, tayo na lang, publiko, taong bayan, tulungan natin ito, ikalat. Manawagan, mag-ingay po tayo. Kung pwede, makiusap tayo sa gobyerno. Na wag naman nating pabayaan na ma-deforest na naman ito. Masasayang at masisira itong naumpisahan nila. Diba? At a single call, a single memo, is all we need to stay alive. So yun lang, manawagan po tayo na please stop. Huwag nating sirain yung ating environment. Yun lang.